Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 18 April 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 11. Ang mga gawain ng marunong. Basa, pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Mga Ngaral, chapter 11, verse 1. Ang maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Verse 2, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Verse 3, kapag ang ulap ay maitim na di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Mga Ngaral chapter 11 verse 4. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi, at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Verse 5. Guys, hindi po titigil ang hangin. Kung hindi, mamamatay tayo pag walang hangin. Di ba? So, yung verse 4 ba, ulitin natin. Mga Ngaral chapter 11 verse 4. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi, at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Pero ayaw kong hintayin yung pagtigil ng hangin, kasi guys, yan na yung end ng life. Kaya tayo nabubuhay dahil sa hangin. Kailangan huminga tayo. Yan yung hangin. Sa hangin ang gagaling yung paghinga natin. Verse 5, kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Verse 6, sa umaga inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Verse 7, masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Verse 8, kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba, lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Mga Ngaral chapter 11 verse 9, magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. Mga Ngaral chapter 11 verse 10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Nakalagay sa verse 10 guys, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. So, ignore nyo lang yan guys, yung mga troubles nyo. Mga Ngaral chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, at mga bituin bago ka matabunan na makapal at madilim na ulap. Verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4, alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal.
Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Verse 6, darating ang araw na malalagot ang panikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Verse 8, napakawalang kabuluhan, lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Verse 9, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Mga ngaral chapter 12 verse 10, pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Mga ngaral chapter 12 verse 11, ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na paako na kabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Verse 12, anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito, hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat, at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Verse 13, sa kabila ng lahat ng tao, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, mga ngaral chapter 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Bukas na itong ang awit ni Solomon, guys. Ang bilis natin, no? Halos matatapos na natin ang buong book ng Biblia. For 19 April 2024. Tingnan ko lang yung panimula, guys, nung sa Solomon para bukas. Ang awit ni Solomon, panimula, ang aklat na ito ay kalipulan ng mga tula ng pag-ibig. Ang aklat ay tinatawag na ang awit ni Solomon pagkat sa pamagat na Hebrew nakalagay ang kanyang pangalan. Madalas bigyang kahulugan ng mga Hudiyo ang mga awit na ito bilang larawan ng kaugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Para naman sa mga Kristiyano, ito'y larawan ng kaugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Alin ba talaga ang tunay, Hudiyo or Kristiyano? Yan talaga ang guys, Kung sa bagay, wala sa religion ang nasa faith naman yan. Pero kahit sa Bible, guys, Hudiyo at Kristiyano ang pinag-compare o tinawag. Madalas bigyang kahulugan ng mga Hudiyo ang mga awit na ito bilang larawan ng kaugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Para naman sa mga Kristiyano, ito'y larawan ng kaugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Sa atin na yun, guys, kung kanino tayo talaga. Bye everyone. God bless.